11 days. Wala na yan eh, dead end na. Kaya hanap sila ng bago. Ito po yung mga nahukay nila. Magbabalik tanaw lang tayo kasi binabalik nila. Ito po ang sinabi, itong Justin Manila na to, kung hindi ako Beijing narrative would want you to believe that China did as good with COVID-19 vaccine. That it was a product of wonderful friendship between the Duterte administration and China. I say that couldn't be farther from the truth. If there's anything China earned, hindi ko na itutuloy and from us because of vaccine. Yun lang. Okay, ang point niya, pinagmamalaki raw po ng mga si Duterte po to no? Yung tinutukoy niyo no? Bakit daw pinagmamalaki ni ng mga maka-Duterte o pro-China lang sinasabi nila yung tulong ng China sa bakuna. Alam mo, Justin Manila, kailan lang yung pandemic no? Pinaiikot nyo kami. Hindi yan 20 years ago, 30 years ago. Buhay tayo lahat ng pandemic. 2 years ago, 3 years ago lang yan. No? Babaguhin nyo yung kwento para lang masabi na wala talagang silbi yung China sa atin. Alam nyo, kaibigan natin yung China Gusto nyo bang sabihin na hindi sila nakatulong, kundi pinagkakwartahan lang tayo? Facts po. Alam mo, Justin, Manila, babae yan. Sa totoo po, ang problema natin noon, hindi po yung makakapamili tayo ng sino mas mura, makakapamili tayo ng ayoko dito sa China, dito ako bibili sa US. Hindi po ganun yung sitwasyon ng pandemic Ang sitwasyon po ng pandemic, saan tayo kukuha ng bakuna? Sino magbibigay? Kanino tayo bibili? Very willing tayo, isan lang ang Pilipinas. Ipangutang yan. Magkaroon lang tayo ng bakuna. Dahil yan yung magliligtas ng buhay ng maraming Pilipino. Huwag niyong pinaiikot yung mga tao. No? Nakabili tayo o nagbigay ang una nagbigay ng bakuna sa atin, China. Pecha. Nag-search tayo ng konti. No? Hindi po ako pro-China. Yun po yung tunay na nangyari. Huwag niyo naman pong burahin. Pangit pong ugali yun Para lang siraan niyo yung mga Duterte. Na parang nagsabuatan yung China at mga Duterte para kumita yung China. Mali po yun. Wala pong available na bakuna noon. Kailan po dumating yung bakuna ng China? Ito po, matter of buwan. Importante po noon. Nagkakagulo po ang buong mundo. Wala pong makuna ng bakuna. At dahil kaibigan tayo ng China, isa tayo sa mga binigyan ng unang priority. Yung una nga, bigay talaga, literal Walang bayad Sinovac. Sila po ang una kailan po yan? February 2021. Kailan po unang dumating yung bakuna na galing sa US? Alam niyo po ba kung bakit? Inuna po ng US yung kanya pong mga tao. Hindi po down payment. Wala po talaga tayong mabilan. Hindi po usapin to na may pera at walang pera. Yung walang kakayahan na gumawa ng bakuna, wala ka talaga kahit mapera ka pa. Mag-real talk po tayo. Yung US, inuna niya yung kanyang mga mamamayan. February 2021, nagbigay na po yung US, yung China, dito sa Pilipinas. Sige, baguhin nyo. Okay na yan. Makikipagtalo pa ako sa inyo. Kahit may pera kang bansa, wala talaga mabilhan galing sa US.
Dahil inuuna na US yung kanyang mamamayan. Kailan nagbigay yung US? August na. February, March, April, May, June, July, August. After 6 months. After 6 months pa. Ibig mo sabihin, Justin Manila, wag natin tanggapin yung bakuna galing ng China para lang hindi natin masabi na para wala lang tayong ipagpasalamat. 6 months pa muna bago tayo tumanggap ng grabe naman. Wag niyong baguhin ng istorya. Magpasalamat tayo dahil nakatulong. Sobra namang ang pangit naman ng narratives na yan. Binomba yung barko natin, ikondena natin yung China, pero yung tumulong sila, nagbigay sila ng bakuna, wag nyo naman pong burahin na nagbigay sila February pa lang. Hindi po ako doktor, pero lahat po nagsasabi noon na bakuna ang kailangan natin para maligtas tayo. Nagbigay sila February 2021. August pa dumating yung first batch na galing sa US. Ibig mo sabihin, tanggihan natin dahil China? Grabe naman. Hindi ako makapaniwala. Hindi lang tayo muhi eh. Willing tayong baguhin yung mga naganap para lang mag-shoot sa litanya natin na anti-Duterte, anti-China. Ang sama-sama naman ng Pangulo ng Pilipinas noon. No? Biruin mo, nakipagsabuatan sa China para tayo bakunahan. Eh yun po yung galit na hindi ko no? Grabe na po ang paninira. Hindi na kayo nagpapasalamat sa Pangulo. Sa ginawa sa atin ni Pangulong Duterte. Alam niyo po kung kayo ang presidente noon. Ang sama ng ugali, no? Ang sama ng dating. Buhay at kaligtasan, buhay at kamatayan ang nagmamatter noon. Kung sino po may dumating na bakuna, string attached pa rin na nasa isip nyo. Demonyo po ang tingin nyo sa buong mundo. Pati po yung nagdadala ng bakuna, demonyo to. May string attached ba yan? Di namin tatanggapin yan. Ano bang string attached yung mga pinagsasabi nyo? Ngayon ako naniniwala na na grabe yung yung pinapaniwala kayo na suko ko na yun. Sige, bigay ko na yan. Hindi ko kayang masikmura na paghinalaan nyo pa si Pangulong Duterte. Naghagila, February, meron na tayong bakuna. Ang gusto nyo pala, hindi natin tinanggap yung bakuna ng February, August pa tayo. Ilang kaya namatay sa atin? Ang kate, ang sarap, no? Ang kate talaga. Hindi ko maintindihan. Ganun na nyo pinasama yung mga Duterte. Alam nyo, Duterte ako eh. Nagtataka ako sa inyo, bakit narito pa kayo? Muhing-muhi naman pala kayo. Ayaw nyo namang palang makinig sa mga katwiran. Alam nyo po ako, pag nakinig po ako, kaya ko pinanonood sila Esguerra, kaya ko pinanood, tinitignan ko ano yung katwiran nila, ano yung mali doon sa katwiran. May mga tama po sa mga kinakatwiran, nakakapulot po ako eh. Pero inuunawa ko po, bakit nakakapang-akit tong mga dilawan, bakit nakakapang-akit tong kayo po talagang totally narito kayo sa channel ko, parang ayaw niyong paniwalaan na hindi po ako nagsisinungaling. I-search nyo lang po kailan dumating yung Sinovac, kailan dumating yung unang batch ng bakuna mula sa US. Grabe naman po, grabe. Hindi ko masikmura.
Grabe, grabe po. Grabe kayo. Alam niyo magsilayas na kayo rito kahit na 3 na lang manood sa'kin. Pero wag niyong baguhin yung mga facts. Wag niyong baguhin yung mga facts. Grabe naman. Hindi ako nangungumbis. Sinasagot ko 'to dahil sinisiraan yung magandang ginawa ni Pangulong Duterte na naghanap ng bakuna, sinisiraan ito ni Justin Manila. Minamasama niyo rin yung minamasama niyo rin yung yung pagbibigay sa atin ng bakunang libre nung panahon. Next topic. Hindi ko na kayang sikmurain yung talagang muhi yan, muhi. Ewan ko lang kung saan tayo pupulutin ng ano nyo. Kasi alam nyo, ang tindi. Nasasaktan ako para kay Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko po dito, ang galing nung ginawa ni Pangulo nakahanap ng bakuna. Libre po binigay sa inyo yan eh. Ngayon nila nilalabas to 300 COA flags. Ito pa ulit-ulit tayo rito. Pag sinabing plinag ng COA, hindi po ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng flag, may nakita ko sa inyo. Bakit kayo nag-hire ng ganito? Ang dami yata. Ipapaliwanag lang ng Pero dahil iba yung intention nito, siraan yung Duterte. Kaya ito po, COA flags PCOO hiring of 375 contractual personnel in 2020. Okay. Alam niyo po, kinasuhan po si Pangulong Duterte. Hindi na po siya immune sa kaso. Kinasuhan po siya ni Franz Castro, nagsalita lang. Kinuwento niya lang yung usapan nila ng kanyang anak. Nakasuhan po siya ni Franz Castro. Hindi po masama magkaso kay Pangulong Duterte. Pwede niyo pong kasuhan. Wala na pong kaso, plug lang nga eh. Pag sinabi pong plug, may napuna lang yung COA. Oy, may napuna kami sa inyo. Ayun sinabi, wala pong sinabing nawawala yung pondo, nagnakaw. Hiring of 375 contractual personnel in 2020. Ipapaliwanag lang yan ng PCOO. Ngayon, kung yan na po yung sa tingin nyo, flag katumbas na yan ang katiwalian, go ahead. Magsampa na po kayo ng kaso. Yun na po yung hamon natin eh. Kasi hindi po sila titigil eh. Naghuhukay po sila na naghukay. Pati yung bakunang binakuna ng libre, minamasama na ngayon. Grabe, no? Ito po yung mga mga ito pa isa. As part of PH's policy towards China decoupling, PBBM expected to support and work for successor in 2028 who is expected to continue this strategy. Yung yung ibig sabihin po ng decoupling, kung hindi po ako nagkakamali, pero para sigurado lang tayo, kunin na natin yung meaning ng decoupling. Ito po ang decoupling meaning. Separate, disengage, disassociate. Okay. Meron daw pong ang proyekto daw po ngayon i-disassociate ni PBBM daw ang Pilipinas sa China. Sabi lang nila yun. Okay. Tapos sabi niya, si PBBM po, gusto niya yung successor niya, itutuloy yung kanyang ginagawa. Does BP Inday fit that shoe? Hoy, Marcos politic, no? Kung sino ka man. Etong mga bumabanat ngayon na lagi sa Twitter, wala pong mga pangalan. Kung ano-ano po. Alam mo, PI kayo, no?
Hindi kailangan ni Sara Duterte ang endorsement ng kahit sino. Yun lang. Maraming politiko nangangailangan ng endorsement para lang sila may chance manalo. Sobra-sobra naman kayo. Alam nyo, sobra-sobra. Sobra-sobra talaga. Talagang supporter lang talaga ako ni BP Sara. Kung ano lang po talaga. Yan po yung sinasabi ko, timping-timpi, gigil na, timpin-timpi na ako. Grabe kayo manghamak. Parang ano, no, parang matapos na manalo. Grabe, parang biglang nagkaroon ng biglang may sakit na nakakadiri yung mga Duterte. Kakapanggigil. Kala mo kinakailangan natin baklasin. Grabe. Siguro lang siguro kung may bolang kristal lang, talino talaga ni Tatay Digong. Alam talaga ni Tatay Digong yan. Si Sara Duterte, nakita ko sa kanya, talagang true to his, totoo siya eh. No? Totoo talaga siya na nakipag-unity team ako. Gusto ko naiiyak ako sa galit sa mga panghahamak na ginagawa niyo sa mga Duterte. Pero sabi nga ni Inday Sara, di ba? There is time for everything. Hindi ko hindi mo masikmura yung matapos kayong manalo na pareho, unit team. Tapos iba yung kinokontra nyo ko at gusto ko kayong sagutin. Iba naman yung di ba? Magkaiba po yun. May magkaiba po na china-challenge nyo yung aking, anong tawag doon? China-challenge nyo yung aking kakayahan. China-challenge nyo yung ideya ko. Iba po yun eh. Kaysa yung outright na iinsultuhin nyo lang ako. Humahanga pa ako ron sa natcha-challenge ako eh. Nagbibigay sila ng ideya. Mukhang nahihirapan pa akong sagutin. Okay pa yun eh. Hindi ko binubura eh. Pero yung outright, yung sasabihin nyo lang, pang-insulto lang. Wala kayong rito sa channel na to. Na? Wala kayo. Hindi yan yung mga pinapatulan ko. Ay, tinatawag ko lang laruan, pero natcha-challenge ako sa mga sagutin yung mga mahihirap na katanungan. Pero yung mga ganyan, outright babastusin ka lang. Hindi po obra yung ganyan. Nakikipag-diskusyon po. Ano i-diskusyon mo dun? Wala naman diskusyon dun. Ang insulto ka lang eh. Meron naman ng iinsulto pero may laman, di ba? Yun talaga totally wala eh. Okay. Ito pa isa. Si Sunny Trillanes. At least to may pangalan. Yung ibang mga walang pangalan, hindi mo mga kilala, no? Grabe mga no? Halloween capital of the world. Yan daw ang Davao City na merong 11,246 ghost employees. Grabe, no? Antonio Trillanes, 11,246 daw ang ghost employees ng City Hall of Davao. Alam ko merong si Herbert Bautista, hindi ko alam, maliit lang yung kaso ni Herbert eh, di ba? Pero may kaso siya eh. Ilan lang yung ghost employee ni, anong pangalan na ni Roderick Paulate, di ba? Napag-usapan natin yan. Ilang taon makukulong si Roderick, no? Sa pag napatunayan na guilty, parang 70 plus years makukulong dahil may
mayroong ilang, wala pa yatang 50 'yun 'no? 'Di ba, natatandaan niyo ba yung kaso na 'yun? Ikaw naman na Senator Trillanes, tawagin na kitang senator mukhang mukhang tatakbo ka naman, eh. Ikaw naman Senator Trillanes, ha? Mukhang, ano naman Senator Trillanes, mukhang sanay ka naman magkaso. 'Di ba ikaw yung nagkaso sa ICC? Sa ICC nga nagkakaso ka, eh. Eh, 'yan hindi naman na 11,000 'yan 'no, 'di ba? Bakit hindi mo kaya kasuhan? Yung sinasabi mong Guinness World Record pa raw, eh, na may nakalagay pang Guinness. Kinasangkapan mo pa yung Guinness World Record. Bakit hindi mo kaya kasuhan, Senator Trillanes, yung may 11,246 ghost employees? Kasuhan mo, sanay ka namang magkaso, 'di ba? Kinasuhan mo nga si Duterte, nakaupong presidente, eh. Hindi ka natakot, eh. Bakit hindi mo kayang kasuhan? Hindi na siya nakaupo. Para mapatunayan lang na hindi kayo nanloloko ng kapwa. Eh, nagkaso ka, eh. Nung nakaupo siya, kinasuhan mo, eh. Ngayong hindi na nakaupo, hindi ko nga alam kung sino yung binabanatan niya rito, eh. Wala namang petsa, City Hall of Davao lang. 11,200. Si Inday Sara ba yan o si Tatay Digong? Baka si Baste. Kasuhan mo, mayor lang. Oh. Si Baste ba yan? Senator Trillanes, yung may 11,246 ghost employees? Eh, kasuhan mo. Hindi ka nga natakot magkaso sa presidente. Presidente si Duterte nung kinasuhan mo. Ngayon, mayor lang, di mo kasuhan. Baka kasi tatakbo ka ng 2025, hindi ba kaya? Halatang-halata naman kayo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magkomento. Ngayon lang pala magkokomento, eh.